but it is all your plan and purpose in our life, that we may be able to have a wonderful time to praise you again. Thank you to lift up your name, O God, because there are many innumerable goodness that you have that we have received, that you have been given to each and every one of us. Thank you, Lord, for the good health that you have given us. Of course, because if we are ill, we might not be here, but because you have given us the energy, you have given us the good health, and we again here. So, Lord, we submit and surrender our lives. Yes, Our Lord. heart, our mind, everything. We ask for your cleansing power. Yes, That any unrighteous act that we've done, oh God, then we ask for your cleansing power, that we may be able to come boldly and worthy before you. So from the time that we will start, we ask you that you bless everything that we do, bless every part of our service, oh God. Yes, Lord, because you said in your word in Romans 12 that I beseech you therefore that by the grace of God that you will surrender and give your body as a living sacrifice. Offer your body. So we will be offering, or we are offering our body, submitting it to you, saying that without you we are nothing. We see ourselves as nothing and unworthy. But you cleanse us, and you made us worthy to approach you, to come to your throne, to the throne of grace. So bless your mouthpiece, the women that you're going to use for the Sunday school, that we may be able to receive them. Help us to prepare our heart, especially the message later. Our heart may not be like a stone, that when we receive the word of God, the word will be like rushingly sprout, and but when the sun comes in, and it just withered easily. Lord, help us to prepare our heart, and it may become natambag kadaga, fertile soil. Yes, Father God. Become fertile soil, that every word we will be receiving today will be a word that would be tubo ang bunga, they produce more fruits, hundredfold, thousand fruits. We speak fruits. We speak multiplication in the name of Jesus. And we remember all our friends who are on their way, who are on their job today. Bless them. We express blessing upon blessing to who are not able to come and join us today. We also speak continuously your healing power upon those who are suffering from any illnesses, any pain in the body, especially at the Sally right now. In the name of Jesus, we just continue to pray, what we can do, what the church can do, to pray, because we always believe that the prayer of the righteous availeth much. And Yes, the Lord, it's very good to know that when we pray, God listens. When we pray, the situation turn around in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lamatan. Amen. Amen. Matay dayo ti Apo iti nakakabsat. Ilocano tayo lahat. Just for the record. Amen. So, patuloy po tayong
mag-aral sa kanyang salita. At gagawin ko po mga 15 minutes so that we will have more activities that we're going to do this afternoon. So papag-aralan po natin, ano yung aral po natin last week? Yung inaral ko sa inyo, yung the first one, why it is important to keep burning with Jesus. And the second one, sino makakaano niya, may regalo siya sa akin. The second one, last Sunday. Okay, so alam po natin yung Tupperware, di ba? Kaplastikan. Hypocrite. Dahil ayaw ng Diyos na tayo maging hipokrita o anong tawag mo doon natin, yung kaplastikan o yung sa Ilocano, pampamarang laeng. Di ba? Okay, so ngayon po, pag-alalan po natin, napili ko po because I was praying kung ano talaga yung i-aaral ko ngayon. And then, the Lord said, because we're talking about the hearts, yung kanta na, give us a clean hands, O God, give us a pure heart. So, eto na. So, ang topic po natin, what really makes a person dirty. So, nakikita po natin from this, in Matthew 15, it concludes a narrative about Jesus' ministry in Galilee. So, pag nabasa po natin the whole text of the Matthew 15, it's all about Jesus' ministry in Galilee. O kaya Galilee sa ibang pronunciation po natin. It can be divided into dalawang subsection yan eh. Yung isa, yung discourse of defilement, yung tawag natin yung nakakadumi ba ng nadidefile, nadudumihan, yung buhay Kristiyano natin, hindi na tayo nagiging holy. Ito yung inaaral ng ating Panginoong Hesus mula sa Matthew 15. At yung isa naman, yung Canaanite woman's daughter, di ba? Yung sabi nila, napakadumi niya dahil marami siyang asawa, di ba, mga ganon, pero inaaral doon ng ating Panginoong Hesus ay tungkol sa God is pleased when man give Him their hearts. At yung puso kasi sinutukoy ng ating Panginoong Hesus, hindi yung panlabas. Just like the other topic that I shared to you last time, it's all about hypocrite. Being hypocrite, God hates that. Being kaplastikan, ang pinapakita mo sa mga tao, hindi po nadulugod ang Panginoon. Okay, now, I'm going to talk about washing your hands, but dirty inside. What's the point, di ba? Okay, so, basahin po natin, ang text po natin ay mula sa Matthew 15, verse 12 to 20. Hindi ko na babasahin lahat yan, but then I will ask someone to read from verse 12, 13. Kayo na po ang magbuklat para mayroon din kayong participation. Okay? It's not that, hindi yan mahaba, pero konti lang. Alright. So, dito po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano talaga ang sinabi ni Jesus. What really makes a person dirty. Ano ba talaga? Ang isang tao ba, natatawag natin na madumi siya, hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos, kung ang pagkain ba niya hindi pininalangin? Oh. Sabi ba natin dirty, that person, he's not worthy to be a Christian? Okay. Kung isang tao naman ay napakadumi ang kanyang, sabihin natin, ang kanyang katawan, nasasabi ba natin na dirty ang taong yan? Medyo, sabihin natin, physically, medyo po. Okay. So, mag-umpisa po tayo doon sa number 1, when the approach of the disciple. Okay. Sino pong unang babasa po sa 12? Lumapit ang mga alagad at kanilang binati. Alam ninyo, nagkamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo. See? Eto na. Okay. At ang pinaka-introduction kasi nito, tingnan po natin, ang verse 15, chapter 15, the Lord Jesus confronts the Pariseo, yung mga Pharisees on the time, about the issue of true uncleanness. Ito tinatawag natin na dirty. In other term, in the Bible, dirty means unclean. Unclean, not clean.
Okay, so they offended on what he said because he contradicts the cleansing law of Moses. Kasi on the time, alam po natin dito na by the time when Moses has his earthly ministry, tinuruan kasi siya ng Panginoon ang pagiging maghugas ka ng ng kamay bago ka pupunta sa templo, di ba? And then sina Aaron, yung mga descendant nila, dapat meron silang robe talaga, may special robe sila na mahal yon, mga satin, mga velvet, di ba? Mga purple linen, yun talaga yung sinusot nila, napakalinis tingnan. But then when Jesus came to this world, to this earth, then nakikita po natin Jesus died for all. Wala na yung mga ganong mga tradition. It's not tradition, but it is the sabihin natin the law of Moses. Di ba tinatawag natin the law of Moses yon? Okay. So now, yung binasa ni Pastor, this is the approach of the disciple. Sinabi kasi ito na yung naging topic nila from chapter 15. So, they were worried that it might be start a war. Kasi pag ang isang tao, pag in-approach mo siya na hindi siya sabihin natin, baka yun ang yun yung umpisa ng gulo. Di ba? Minsan pag sabihin natin na, ikaw ang ingay mo sa church. Pero ang gandang i-rebuke mo yung tao, di ba? Kung maingay sa church, halimbawa, nagsasalita yung tagapagsalita natin, tapos nagkukwentuhan naman sila sa likod, di ba minsan nire-rebuke natin sila? Pero ang mga disciple on that time, ayaw nila, sabi ko, baka mag-umpisa ng gulo, baka mag-umpisa ng away. Yun kasi ang alam nila, pag yun ay ni-rebuke mo sila. And that's the time, do you know that the Pharisees were offended when they heard this? Totoo naman, talagang maano yung mga paresyo. Meron akong isa, paresyo, parehas. Hello po sa mga followers po natin dyan. Alam nyo kasi, isang tumatayo, sabihin na natin, pare siya, pag hindi ka nag-sign of the cross, sabihin nila, hindi yan hindi natin kasama yan, hindi yan Kristiyano yan. Bas gusto nila yung yung pinakpakita mo sa kanila yun. Tayong mga Kristiyano talaga, mga followers si Jesus, we don't need to do that because inside our hearts nakikita ng Diyos, di ba? Okay, kayo nang bahalang mag-elaborate on that time. Okay. So yun po ang naging unang approach ng disciple, baka magkaroon ng gulo, kaya ayaw nilang ma-offend ang mga ganong gumagawa na hindi naman dapat sana karapat dapat. Pangalawa po, anong sagot ni Jesus? Verse 13. Bukod siya, pupulutin ang bawat halamang hindi inamin ng ating amang nasa langit. Yes. Yun ang sagot ng ating Panginoong Jesus. He guaranteed them that God the Father was on their side. O, ginagarantihan ko kayo. Maraming tumubong mga halaman dyan, pero hindi yan tanim ng Diyos. O maraming mga tao, di ba? Maraming tao dyan, pero hindi lahat tao ko. So, ibig sabihin, may kinakampihan ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya yung mga tao na sa Kanya talaga. So, yun ang guarantee niya talaga. Ang Diyos, kinagarantihan niya yung mga taong talaga na gumagawa at alam niya yung malinis yung puso nila. Kaya huwag kayong matakot. Pag ni-review kayo, o kaya yung sinabi nila, huwag kayong mag-preach ng gospel sa mga kalye, huwag kayong matakot. The Lord God is with you. The Lord God is on your side. Amen. Yes, guarantee yan. Guarantee. Yan ang sagot ng ating Panginoong Jesus. And verse 14 po, ano pong advice ni Jesus? Ulit dyan. Hayaan mo sila. See? Totoo po. Okay. Sila ay mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa ukay. See? Hindi lang niya ginarantihan, inadvisean pa niya. That is the advice of Jesus. To ignore them for their distraction and inevitable. Ibig sabihin, huwag niyo nang pansinin. Huwag niyo nang pansinin. Kasi ni-rebuke na niya di ba? Sinabihan na niya. Kung ayaw nilang makinig, leave them alone. They are blind guides. Ibig sabihin, they are blind guides.
If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit, di ba? Ang tao na bulag sa katotohanan at inililid mo, ginagabayan mo rin yung isang bulag din sa katotohanan, distraction sila mapupunta. In literal word, ang dalawang bulag talaga at nagsama, ano ang kahihinatnan nila? In literal word, in physical word, di ba? Dalawang bulag nagsama, o wala, puro buko lang ulo. Ayun, ganyan ito. Leave them alone. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, leave them alone. Yan ang advice ng ating Panginoong Jesus. And in verse 15, ano ang tanong naman ni Pedro? Peter said, explain the parable to us. Eto naman, showing ignorance naman because of lack of interest earlier. Kasi hindi naman pinapansin ni Pedro on that time na ang Panginoong Jesus, nire-rebuke niya, inaaralan niya yung mga paresyo, hindi naman siguro nakikinig itong si Mang Pedro. Kaya sabi naman dito, nagtanong-tanong pa. Sabi niya, explain the parable to us. Ito ba, gusto pa niya yung mga parable na yan. So, itong si Pedro, minsan, alam mo, sa buhay natin, mayroon mang kurkuriro ba sa Ilocano? Meron din yung mga nakaka-distract sa atin. May usapan na tayo. Ano na yung pinag-usapan kanina? Ganun yun. Pakitanong, pakiulit. Wala nang oras. So, ulitin pa. Saan ka ba kanina? Kasi nagtitext ako. Ayun. Text ka lang. Sige. The asking of Peter. Ignorance sometimes because of lack of interest earlier. Kasi nangangaral na siya tapos dito ka na. Nasa kalagitnaan ka na, magtatanong ka pa. Okay, what's the next? In verse 16 and 17. And Jesus said, are you also yet without understanding? 17? Apo. Okay. 17, do not yet understand that whatsoever entereth in the mouth goeth into the belly and is cast out into the ground. Yes. Yun po yung admonition ng Panginoon. Ibig sabihin yung rebuke niya. Sinabihan siya ngayon. Ewan ko kung si Peter ay sinabihan niya dito. Kasi siya yung nagtanong o kaya yung talaga, yung mga paresyo na nandoon. Sinasabi niya, din sa ibang are you still so dull? Alam mo yung dull, yung bubo, yung mapurol ba yung ibig sabihin yung dull? Di ba mapurol yon? Di ka ba nakakaunawa? Di ka ba nakakaintindi? O napakabiu-biu mo. Kaya sa Ilocano sana, di ka masiputan. Di ka deng-deng. Okay. Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? Mas maganda pa yan. Ibig sabihin, kung ano ang kinain mo, walang connection doon sa spiritual life mo. Ano yung kinain mo, mag-i-store dito, and then lalabas. Input, and then output. Alangan naman input ka ng input, magkakaroon ka ng tummy ache. Dapat i-output po yan. Pero dito, ang sinasabi po dito, punta tayo doon ngayon sa number 18 and 19 para maunawaan po natin. Okay. This is the addition. Okay, number 18 and 19. Ni-rebuke niya dito. Hindi mahalaga yung mga kinakain ninyo. Kasi yung mga kinakain ninyo, lalabas din yan. Ang mas maigi dito, ang mas maanghang dito, punta tayo sa 18 at 19. Basahin po natin. The things that come out of a person's mouth come from the heart. And these defile them. For out of the heart come two wrongs: murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony. Ayun, ang liwanag. Ito ngayon ang nakakadumi ng isang tao. At ito yung sabihin natin na dito talaga malalaglag ang isang tao spiritually, di ba? Sinabi niya dito, when Jesus elaborated further his explanation, ito yung he elaborated further his explanation. Talagang nilawakan niya ngayon yung pagpapaliwanag. Sinabi niya, ito yung mga bagay
Sabi niya, talagang napakadumi. Yung lumalabas ngayon sa bunganga mo, bibig mo na lang ano naman pakinggan. Ang lumalabas sa ating mga bibig, saan nanggagaling? Dito ngayon nanggagaling. Di ba, alam natin sa Proverbs 18 verse 20 or 20 verse 18 that there is a power. May kapangyarihan ang ating bibig na minsan na ano yan ni Sister Joy, one preaching na naibahagi niya sa atin na pwedeng sunugin ang isang forest, anong tawag doon sa forest? Kagubatan, okay. Ganyan, okay. Things come out of the mouth, comes from the heart, and this make a man unclean. Eto na, it is a further explanation from our Lord Jesus Christ. Okay. And then, for out of the heart comes evil thought. Eto na. Dito rin nanggagaling yung mga minsan hindi magaganda, yung mga sabihin natin basura, tama yan. Mga basura, mga hindi kaaya-ayang mga salita na nakakamatay yan. Nakakamatay. Ito yung pwedeng di ba? Pwedeng murder. Pag sinabi mong raka, fool, wala kang utak, wala kang isip, ito, wala kang pera. Hindi po kasali yun. So, ito, mga curse, di ba? Ito yan, ayaw niya, adultery. Oh, kayong may mga asawa dyan. Baka mamaya may mga second asawa pa kayo, kagaya ni Colonel Garma doon sa Senate hearing. May karelasyon, may asawa pa lang karelasyon mo, bakit mo inasawa? Hindi siya makasagot. Di ba? Isa kang ang sinasaluduhan yan, tapos meron ka palang mga ibang asawa din yan. Yun yung mga sexual immorality, hindi po maganda yan. Ayaw. Galing din sa isip yan, galing din sa puso yan. Bakit? Di ba sabi na, the heart is the swelling of life. Yun ang nagdidikta di ba? Yun ang nagdidikta, kaya we need to guard our heart. Okay. Thief! Nagnakaw na ba kayo? Hindi pa. I will confess. This week, walang amo ko. Kumuha ako ng 20 pounds sa ano nila. Kasi in case lang na magpapabili yung bata kasi pupunta kami ng school. Pero binalik ko rin kasi hindi ko nagastos. I use my own money. Hindi ko pinaalam talaga. Kumuha ako sa drawer 20 pounds. Pero binalik ko rin. I ask God for forgiveness on that. Hindi po thief yun, di ba? Pero in the first place, talagang kumuha ako ng ano nila. Okay. Huwag niyong gayahin yun, ha? Hindi maganda yun. But I confess. Okay. Eto pa, false testimony. False testimony is really bad and it's really can kill someone. Even mentally, physically, talagang pag nag false testimony ka ng isang tao, hindi po maganda. Especially slander. Huwag po natin gawin yan. Galing din yan. So, ito yung sinasabi ko that Jesus elaborated further his explanation. Ito yung tinatawag po natin na in addition. Kung saan talaga, what really makes a person dirty. Pinakalas po natin, dun po sa verse 20. Yung ano po yung affirmation ni Jesus doon? These are what made a man unclean. Ito na. Eating with unwashed hands does not make him unclean. See? These are what make a man unclean. Hindi ito yung mga pagkain. But eating with unwashed hands does not make him unclean. Pwede, mga Pilipino nga, di ba? Ugasan mo lang, ang sarap ng kain natin. You know, my brother in Canada, kasi yung mga anak niya pinanganak doon. Sabi ganon, can you explain your dad? Sabi daw sa school. Okay, can you explain your dad? Sabi ganon. Oh, my dad is 30 years old. He's working so hard. And you know, when my dad is eating, he uses his hand. Sabi daw niya.
Oh, so explain your dad. Yun daw ang ginagawa. Tawanan daw yung mga teacher niya kasi mga teacher niya. You know, when my dad is eating, he's using his hand. So ibig sabihin, wala yan. Kasi using your hand does not make him unclean. So eto po, uulitin ko po yung conclusion po natin. What's the point of having a clean hands but dirty heart? Although yung kanta natin, give us a clean hands, ibig sabihin, do not use your hands in murdering people. Do not use your hands to steal something. Yun naman ibig sabihin. Pero dito, ang elaboration dito ng Panginoong Jesus, yung panlabas, malinis ka nga, anyuan mo, malinis ka nga, nagmamalinis ka, pero ibig sabihin, but dirty heart. What's the point of having a clean hands? It's right. Ito na. Mas right ito. Hindi niyo makita. Okay. Kasi kawawa yung mga elders natin dyan na may mga eyeglasses. Okay. It's right for us, as a children of God, to be hygienic. Ito na, hugas ka ng hugas ng kamay. Meron tayong mga panghugas yan, mga alcohol. Out of stock na yung mga alcohol. Kasi kahuhugas nga noon. It's fine. But don't forsake to be holy in living which is truly pleasing to God. Eto, napakahalaga po na tayo maging malinis, laging naghuhugas ng kamay, laging nagtututbrush, laging nagkukuko, pinuputulan yung kuko natin, naliligo. Pero, wag nating i-forsake to be holy in living which is truly pleasing to God. Amen. So what really makes a person dirty? Nakita natin kanina dito ang sagot, di ba? Ito yung sagot niya. Tapos dito naman, ang statement o declaration ng ating Panginoong Hesus, diniklara niya dito para sarado na. Okay, the Senate hearing is done. Tapos na. Ito yun ang gusto ng ating Panginoon. Live as a holy one and pleasing unto God. Amen? So, yan lang po mababahagi ko sa inyo. At next time ulit po, salamat sa pagkakataon. God bless. Let's pray. Father God, we want to say thank you for your love. We thank you, Father God, for your word that we have discussed, Lord. Will you continue, Father God, to lead us, Father, to be a clean, Lord Jesus, in our hearts, in our thoughts, in our mind, especially, Father God, our life, Father, that it is fully pleasing unto you. Help us, Lord Jesus Christ, to walk as a righteous man in your sight, Lord. Bless your people, Father God, as you bless, Father God, this church. In the name of Jesus, we want to give you thanks. In Jesus' name, amen.